conclusion of day 2 of the impeachment trial of the Vice President, we now turn to House Prosecutor and Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Welcome back to Political Beat. Congressman, magandang gabi po, sir. Ay, magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita. Salamat po sa oras. Alam ko po, mahaba yung araw kanina. Pero what is your overall assessment of the second day of the trial? At kung mamarkahan po natin ang performance po ni Attorney Ligutan, ano pong rango bibigay po natin o grado po? Hindi, yung araw na to 5 stars tong araw na to. Kahapon naman 5 stars din. Tingin ko araw-araw 5 stars yung House Prosecution. Doon sa presentation po ng evidence. No? Kasi ang objective naman ho ng prosecution today is maipasok ko lahat ng mga ebidensya na gusto ho namin at maisalang po yung witness na gusto ko namin maisalang. Nagawa ko lahat yun. So, tingin ko malaking tagumpay po yung araw na ito. Kayo po ba'y kontento sa titimon ni Senator Chis Escudero? Oo naman. Ang totoo naman, no, very fair po si Presiding Officer Senator Chis Escudero. No? Doon sa kabuuan po nung takbo mula kahapon hanggang ngayon. No? So, ang expectation namin, ganyan din po yung magiging gawin niya doon ho sa mga susunod pong mga araw. Irrespective of whether it's a prosecution or defense presentation. Pwede po yung i-clarify kung ning nangyari kanina na si Counsel Ligutan kanina, nag-walk out daw yung lead counsel ng defense at one point. Ano ba talaga nangyari, Congressman Terry? Hindi ko naman alam. Alam mo, ano yan, no? Hindi ko yan napansin. Wala akong information, no? Kung meron bang ganyang naging insidente. Ang mahalaga naman po sa publiko ay kung ano po yung natunghayan natin in open court, no? So, kung ano man po yung nakita ko natin doon, yun po yung very material sa atin po mga kababayan, yung pong pag-play ng pong video ng threats. Opo. Okay. Regarding the video, Kong Terry, ito ho, baka pwede nyo kaming tulungan sa mga, marami po tayong mga kapatid. Of course, no, gaya ko po na wala naman pong legal training, pero nagtataka po sila, bakit kailangan pa na markahan, kailangan pa sabihin ng ebidensya na nakapag-train yung nagmarka ng ebidensya, hindi ho ba nung, alambawa, yung video nung Nobyembre 2020, lahat ho yata buong mundo, nakanood naman ho nung video na yon, narinig ng lahat, nasa headline pa ho ng mga dyaryo. Bakit kailangan pa ho ng patunayan na authentic yung printout, authentic na sinabi ito ng gantong NBI investigator, etc., etc. Hindi ho ba parang kumbaga tanggapin ng lahat kasi parang nasa banner na ng mga dyaryo yun at historic record na sila. At that, Kong Terry, pero bakit kailangan ng ganong procedures pa po? Well, siyempre, dati naman wala naman ng paglilitis, wala pa naman ng impeachment trial. So, sa mga paglilitis, kahit ano pa criminal man yan, civil, meron ho talagang proseso ng paglalatag ng ebidensya. No? So, lalo tikit ang penalty po dito sa impeachment proceedings ay pagkakatanggal at perpetual disqualification from holding public office. Mahalaga po talaga na mailatag po na maayos at nakabatay sa katotohanan yung pong mga sirkumstansya nung pong mabinatawang salita ng ating pong pangalawang Pangulo, even if talagang nasaksihan po ito at tama kayo, nakita ko ng buong bayan at mundo itong pagbabanta po na ito. Tapos, yung argument pa ho na hindi naman ito talaga criminal trial at yung standards of evidence na i-enforce ay maari ho bang ganun ho ba o meron ho bang sinet na evidentiary standards, Kong Terry? Wala, So, ang pagkakaalam ng lahat ng mga abogado, katulad ko, substantial evidence, yung pong mahalaga na maipakita. Is there a substantial evidence to show that the respondents actually betrayed the public trust, that there was actually a culpable violation of the Constitution. So, yung mga ganong mga halimbawa. So, basta maipakita po yun na talaga meron pong pag-violate sa mga impeachable offenses po na ito, pasok na po yun. Bakit ho, sa tingin ninyo, sinabi po ng depensa na si Agent Calilong was following a script?
actually, doon kami din nagtaka and I think properly nabanggit ho talaga ng prosecution counsel na dapat i-strike ko yun out of record. Tingin ko wala naman hong pinaguhugutang ebidensya, yung pong kabilang panig, para sabihin po na meron pong script na sinusundan ang amin pong witness. Mhm. Ito pong sinabi po ninyo several weeks back na yung mga armas po, ano, yung mga baril, firearms worth millions na hindi disclose umano sa kanyang salin, ito may maari bong maisama ito doon sa plano ng pagbabanta or purely sa usapin lang talaga ng pag-aari o ari-arian? We are reserving the right, I think, to raise that at this juncture, no? Pero I'm quite certain, dun sa dulo, sa unexplained wealth, pasok ho yun, no? Kasi kasama yun dun sa mga ipapasabtina. Nasa listahan na po ng pre-trial order, yung pong usapin po ng mga baril ng pangalawang Pangulo at ng kanya pong asawa. Okay. So, in due time, may mga taga-PNP po na magkukumpirma o imbitahan, pati mga gun dealers, kasi on record naman sila sa PNP. Tama po yun, no? So, masasalang po yung Firearms and Explosives Office at nakalista rin kasi doon sa mga master list, no, ng PNP FEO, yung pong mga nagbenta nito pong mga armas po na ito. So, pwede rin po masabpina ito pong mga nagbebenta po ng mga armas. Kung kanina nagkaroon ng bloodbath ng mga objections from the defense, cross-examination bukas, mas madugo ho ba bukas ang tanungan? Well, bukas na ho yung siyempre bahagi na po ng depensa, no, para matanong naman po ang amin pong witness. So maghahanda rin siyempre ang prosecution doon sa mga maaring mga tanong at yung po maaring maging paksa po ng redirect ng prosecution. So ano naman ho ito? Fair is fair. Meron pong karapatang magtanong ang prosecution. Meron pong karapatang magtanong ang depensa. Opo. On that note, on a personal note, on behalf of all the English Lit majors na nakikinig po, 100 points kayo sa yung invictus ay convictus na sabi po ninyo. Maraming salamat po sa inyong oras. House Prosecutor and Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Thank you, sir. Maraming salamat. Magandang gabi.